Hello po, gandang araw po. Shout out po muna tayo sa patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyo. I'm getting married soon, son. Muntik ko nang maibuga ang kinakain ko dahil sa sinabi ni Daddy. Gulat na lumingon ako sa gawin niya habang nanlalaki ang aking mga mata. Are you serious, Dad? I asked surprisingly. Muntik pa akong mahirinan dahil sa gulat. Hindi talaga ako makapaniwala na ito ang ibubungad niya sa akin ngayong umaga. Kaya naman pala masaya siya lately at masiglang makipag-usat sa akin dahil nakahanap na siya ng kanyang the one. Magkakaroon na pala ako ng stepmother. Sana mabait at maalaga ang napili niya at tunay ang pagmamahal sa kanya. Baka mamaya niyan, isa lang gold digger ang pakakasalan niya at kayamanan lang ang gusto sa kanya. Yes, I am serious, Azul Rehan. Nakakagulat ba na malaman na ikakasal na ulit ako? Tiningnan ako ni Papa sa ilalim ng kanyang salamin sa mata. Well, he is still young and kicking. Ilang taon na nga ulit si Daddy? 51. Pak? I can't even remember dahil hindi ko kabisado ang birthday niya. Ang alam ko lang ay araw ng birthday niya. Sad but true, siguro dahil mas pinagtuunan ko ng pansin ang pagpapayaman kaysa sa mga ganitong bagay. Importante ito sa iba, pero bakit kaya sa akin ay hindi? Nakakagulat talaga na malaman ito sa kanya. Akala ko pa naman, dahil sobrang mahal na mahal niya si Mommy, ay hindi na siya muling mag-aasawa pa. Tapos ngayon, balak na pala niya magpakasal. Ni hindi ko pa nga nakikilala ang pakakasalan niya. Dapat makilatis ko muna itong maigi bago niya ito pakasalan. Yes, Daddy. Niwala ka pa ngang ipinapakilalang nobya mo sa akin, tapos bigla mong sasabihin na ikakasal ka na. I know how much he loves ang mom. Sobra siyang nagluksa dahil biglaan itong namatay. Grabe ang idinulot nitong impact sa aming dalawa dahil napakabata pa ni Mommy. She is just 48 years old, she is too young to die. Ang dami ko pa namang pangarap sa kanila ni Daddy dahil malakas ang kinikita ng mga negosyo ko. I'm planning to build their dream house na kung saan ipapatayo ko ito sa Tagaytay gaya ng pangarap nila. But that's all in wet dreams, hindi na matutupad dahil maagang pumanaw si Mommy. Well, just want to surprise you. Finally, after 1 year of being lonely, I have already moved on. I smiled at what he said. Nakakatuwa na marinig ito sa kanyang bibig. Siguro naman, kahit maisip ko ngayon na bumukod ay hindi na ako mag-aalala pa na iwan siya rito. May karamay na siya sa kanyang pag-iisa at sana nga, tunay na mahal din siya ng kanyang pakakasalan. That's great, Dad. Natutuwang sabi ko kay Daddy. Alam ko kung gaano siya nalungkot nang mawala si Mommy. Hindi na niya naasikaso ang kanyang sarili ng maayos at madalas siyang uminom at maglalasing buong araw. Nakukonsumi na nga ako dati pa dahil pati negosyo niya ay napapabayaan na niya. Mabuti na lang at nakaalalay ako sa pagpapatakbo nito kaya naman hindi ito nalulugi. Now I know why he's blooming. Saka ko lang napansin na medyo nagbabago na siya ng mga nakaraang buwan pagkatapos ng 1-year death anniversary ni Mommy. Babae pala ang dahilan at natutuwa ako para sa kanya. Sana mabuting babae ang pakakasalan niya at kayang higitan ang pagmamahal ni Mommy sa Daddy ko. Saan mo naman nakilala ang babaeng pakakasalan mo, Dad? Ilang buwan na kayo at gaano ka nakasigurado na pakasalan siya? Dapat pinakilatis mo man lang sa akin, Daddy, nang mabistahan ko kung magiging mabuting may bahay siya sa'yo. Lalo na po ngayon na balak ko na sanang bumukod ng tirahan sa inyo para may tumira naman sa bahay na pinatayo ko, mahabang pahayag ko. 3 buwan pa lang, son. What? Halos mahulog ako sa aking kinaupuan nang marinig ito kay Daddy. Ang hawak kong tinidor ay nabitiwan ko kaya malakas itong kumalansing sa ibabaw ng aking pinggan. 3 buwan pa lang pala, Dad. Bakit nagmamadali ka na ng pakasalan? Gulat na bulalas ko. Nakita ko siyang nalungkot at tila dismayado sa sinabi ko kaya naman kaagad akong bumawi sa aking salita. I'm sorry for that, Dad. Nagulat lang po talaga ako. Gusto ko na siyang makasama rito, Azul, kaya inaya ko na siyang magpakasal. Para wala na siyang dahilan para hindihan na tumira siya rito sa atin. Napanguso ako. Ibig sabihin, noon pa gustong ibahay ni Daddy ang nobya niya. Marahil, nag-aalangan ang babae na tumira dahil hindi pa nga sila kasal. Pwede ko ba siyang makilala bago niyo patirahin dito? Formal na tanong ko kay Daddy. Masyado yata siyang nagmamadali na patirahin dito ang babae.
3 months pa lang sila, kapag ganitong stage pa lang kasi para sa akin ay getting to know each pa lang. Kung seryoso ako sa relasyon, pero kung hindi, mabilis na ang 1 week para sa getting to know each other chachu para makascore agad ako sa babae. Baka isa lang siya sa mga gold digger na gusto agad yumaman. Nagsalubong ang kilay ni Daddy sa huli kong sinabi. She's not like that, Azul. Mabuting babae si Alessandria dahil maayos siyang pinalaki ng kanyang mga magulang, pagtatanggol ni Daddy sa babae. I see na meet mo na rin pala ang parents niya, Dad. Seryoso yata talaga si Daddy sa babae dahil na-meet na niya pati parents ng pakakasalan niya. Sana naman hindi siya magsisi sa huli lalo na kapag biglang nagbago ang ugali ng babae kapag naubos na nito ang pera niya. Yee! They agreed with our marriage. Pakakasalan ko si Alessandria sa huwes, saka na sa simbahan kapag nakagraduate na siya ng college. Lumuwa ang mga mata ko sa aking narinig. Nag-aaral pa lang siya. Yes, son. Nakakagulat ba na malamang nag-aaral pa lang ang pakakasalan ko? Gusto kong isigaw na. Napatingin ako sa suot ni Daddy. Naihilamos ko ang kamay ko sa aking mukha. Ngayon ko lang napansin ang kanyang porma, hindi yata napapansin ni Daddy na nagmumurang kamiyas na siya. Napailing ako. Gaano ba kabata ang pakakasalan niya at bigla siyang pumorma ng ganito? Bagets na bagets siya at akala mo first time lang na may liligawan na babae. Yes, Daddy. Ilang taon na ba ang nobya ninyo at pati porma ninyo ay binago ninyo? She is just 22 years old, son. Mas matanda ka lang ng 7 taon. Parang gusto ko na lang matawa ng malakas sa aking narinig. 22 years old versus 51 years old. Pak! Gold digger ang babae at dapat ko siyang maalis sa landas ni Daddy. Hindi ako papayag na paikutin niya sa mga kamay niya ang ama ko. Ako ang gagawa ng paraan para matuklasan ni Daddy na mali siya ng babaeng pinakasalan. Natahimik ka na riyan, Azul? Kumukontra ka ba sa gusto ko? Ayaw mo bang pakasalan ko si Alessandria dahil halos kalahati ng edad ko ay edad niya? Damn! Kalahati. Hindi kaya dahil malayo talaga ang agwat ng kanilang edad. No, Dad. Naisip ko lang po kasi baka nabibigla lang kayo. Hindi naman ako kukontra kung talagang nagmamahalan sila. Pero kung pera lang ang habol ng babae sa ama ko, aba, ibang usapan na to. Nope. I am serious about her. Ganoon din naman siya sa akin. Mahal na mahal namin ang isa't isa kaya balak na namin magpakasal. Kailan ko siya pwedeng makilala? Actually, papunta na siya rito. Maya-maya lang ay darating na siya. Tinanguan ko lang si Daddy sa sinabi niya. Hindi na pala ako matagal na maghihintay na makita ang babae. Kailangan makilatis ko siya ngayon at iisipin ko kung paano ko palalabasin ang tunay niyang kulay. 20 minutes ang hinintay namin Daddy bago sinabi ng katulong na may dumating na siyang bisita. Nag-excuse si Daddy sa akin para salubungin ang kanyang panauhin. Naghintay ako ng ilang minuto bago ko sila narinig na nagtatawanan habang palapit sa aking kinaroroonan. Azul, she is here. Saka lang ako lumingon nang magsalita si Daddy. Dahan-dahan ko silang nilingon habang pormal ang ayos ng aking mukha. Nalaglag ang pangako nang makita ang itsura ng babae. Napahawak ako sa puso ko habang malakas ang tibok nito. Pak! Na love at first sight yata ako. Hindi ko alam ang iaakto sa harap ng nobya ni Daddy. Natataranta ako an ewan and at the same time bigla na lang tinayuan ng sandata. First time ko to at hindi ako makapaniwala na pwede palang mangyari ang ganito. Pati yata alaga ko na lost at first sight sa kanya. Walang hiya. Ang hirap pa naman itong itago lalo na at 9 na pulgada ito sa haba. Tapos boxer lang ang suot ko ni wala akong pwedeng pantakip kapag nagawi ang mga mata niya sa akin. Tumitig muli ako sa fiancé ni Daddy. Napakagandang nilalang. Ang swerte naman ni Daddy kung ito ang pakakasalan niya. Pwede kayang mag-request na ako na lang ang ikasal sa babae. Now na as in now na para masimulan na ang aming pulot gata. Pak! Kung ano-ano tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko tuloy makontrol ang sawa sa loob ng suot kong boxer dahil pilit nitong gustong kumawala. He is so active na tila gusto niyang pumulupot at manuklaw pagkatapos. Damn this hot chick! Seryoso ba si Daddy? O baka gino-good time lang niya ako at sekretarya niya lang talaga ito. But come to think of it, why would he do that? Alam kong seryosong tao si Daddy at kabaliktaran niya ako kung tutuusin.
Azul, meet Alessandria, my girlfriend and soon to be your stepmother. Pakilala ni Daddy sa akin nang makalapit na sila ng tuluyan sa akin. Narito pa rin ako sa kusina at nagkakape na lang. Hinintay ko talaga sila na sumungaw dito dahil curious ako sa mukha ng babaeng pakakasalan ni Daddy. I didn't expect that she would be goddess. A goddess that steps out at Mount Olympus. Nice meeting you, Alessa. Simpatikong ngumiti ako sa kanya. Nakagawa na agad ako ng palayaw niya at bagay naman ito sa kanya. In-extend ko ang kamay ko sa babae para makipagkamay. Pinaunlakan naman niya ako at saka ako nginitian ng matamis. Sinigurado ko naman na matagal kong mahahawakan ang palad niya bago ko ito binitiwan at saka rin siya binigyan ng matamis din ng ngiti. I give her my best smile pero mukhang walang epekto ito sa kanya dahil hindi man lang siya natulala. Nginisyan lang niya ako na halos magpakabog ng malakas sa puso ko. Muntik na rin akong matulala kung hindi ko lang narinig ang sinabi ni Daddy. Sweetheart, this is Azul Rihan, my one and only son. Nice meeting you, Azul. Blue na lang, Alessa. Masanay ako sa Blue, si Daddy lang naman ang tumatawag sa akin ng Azul o kaya ay sa bukong pangalan minsan. Okay, nice meeting you, Blue. Ngumiti na naman ang babae at parang gusto ko na lang himatayin. Na love at first sight na nga talaga ako sa kanya at ang hirap magpigil sa harap niya ng kilig kapag ganito. This woman has an oozing appeal that makes my heart pounding. She is so beautiful, hot, and sexy in her own way. Kamukha niya ang isang sikat na leader ng isang Korean girl group na hindi ko matandaan ang pangalan. Fancy Dancy. Pak. I can't remember her name. Ang ganda ng babaeng yon pero mas maganda ang babaeng kaharap ko. Complete package na siya kung tutuusin at ang hirap pigilan na hindi tigasan sa taglay niyang ganda. But sad reality is, she is already and my father's fiancée. Ikakasal na sila at nakakalungkot isipin na sa ama ko siya matatali. They are engaged. Kitang-kita ko sa daliri niya ang isang engagement ring na mukhang 100,000 ang presyo. Kung ako man ang nasa kalagayan ni Daddy, ay bibilhan ko talaga siya ng ganito kamahal na singsing. She deserves everything in this world. Kahit kayamanan ko lang ang gusto niya, ibibigay ko basta maangkin ko lang siya. Fuck you, Blue. Akala ko ba gold digger ang tingin mo sa babaeng yan? Lela the sudden change of heart. Ano yan? Pati ikaw nagayuman na rin? Natampal ko ang aking sariling noo dahil sa tumatakbo sa aking isipan. Nahuli ko pa si Alessandria na kunot noon na nakatingin sa akin habang mahigpit na nakakakapit sa braso ng ama ko. Medyo nakadama ako ng panibugho dahil sa aking nakita. Hindi ako dapat makadama ng ganito dahil hindi ko naman pag-aari ang babae. Pero naisip ko, ang sarap niyang angkinin lalo na kapag isinisigaw niya ang aking pangalan sa ibabaw ng aking kama. Ah! Blue, sige pa oh. Ganyan nga, kentutin mo ako. Yuf! Ganitong mga ungol ang nai-imagine ko kay Alessandria kung nasa ibabaw siya ng aking kama. Masama tong ginagawa ko dahil pinagpapantasyahan ko ang magiging asawa ni Daddy. Napakagatlabi ako at pailalim na pinagmasdan ang kabuuan ni Alessandria. Shot! Ang sexy lang talaga niya sa suot niyang hapit na dress na kulay itim. Labas ang kanyang cleavage at pati ang makikinis niyang hita. Ang sarap dilaan ng cleavage niya at legs. Iyong halos mabasa na ang balat niya habang niroromansa ko siya at akyat na muna kami sa kwarto ko, Azul. Malayo ang binyahe niya at gusto ko munang magpahinga siya. Naalarma ako sa aking narinig. Natigil ako sa pag-i-imagine at inis na sinulyapan sila. Magka-holding hands na sila ngayon at talagang aakyat na sila kung di ko lang napigilan na magsalita. No, Daddy, gusto ko sanang iprotesta subalit anong karapatan ko na gawin ito? Shot! Bakit ganoon? Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko simula nang makaharap ko ang babaeng ito. Wala pang isang oras pero grabe na ang epekto na nagawa niya sa buong sistema ko. Ang bilis din gumana ng utak ko at kung saan-saan na to nakakarating. Masama ito. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito sa fiancé ni Daddy. Mali na ma-inlove ako sa kanya dahil ayokong maging dahilan ito para magkasiraan kaming mag-ama. But damn, I'm in love with her. Baka nalilibugan ka lang. Remember, 1 buwan kang tigang dahil nagkasakit ka ng isini. Hindi. What do you mean, Azul? Anong hindi ang tinutukoy mo? Gulat na nilingon ko si Daddy. Saka ko lang naisip na naibulalas ko pala ang nasa aking isip.
Sige po daddy. Magpahinga na lang po muna kayo ni mommy. Sinadya ko talagang sabihin ito para asarin ang babae. Napangiti ako nang makita ko siyang sumimangot sa sinabi ko. Siguro iniisip niya na napaka-awkward na tawagin ko siyang mommy. Of course, ilang taon lang naman ang tanda ko sa kanya at mukhang siya ang mapagkakamalan nilang anak ko kapag nagkataon. Ang bata pa niya para maging stepmother ko. Mas bagay siyang maging asawa ko. Pero paano? Mas nauna si daddy sa kanya at ang pangit naman tingnan kapag inagaw ko sa kanya ang babaeng mahal niya. Malapit na silang ikasal at ayoko namang ako ang maging dahilan muli ng kabiguan ng aking ama. Nagpa siya akong umalis ng kusina at umakyat na rin sa kwarto ko para mag-prepare sa pagpasok sa trabaho. Pahakbang na ako papunta sa pintuan ng kwarto ko nang makita kong palabas ng kwarto niya si daddy. I got curious kung ano ang ginagawa ng fiancé niya sa kwarto niya. Tunay ba na matutulog ito o miskor lang ang aking ama? Dali-dali kong tinakbo ang kwarto ni daddy at maingat na pumasok sa loob. I saw Alessandria sitting on the bed. Nakatalikod siya sa akin at mukhang wala naman silang ginawang kakaiba dahil maayos pa naman ang ibabaw ng kama ni daddy. Maingat na humakbang ako palapit sa kanya. Hindi pa rin niya napapansin ang presensya ko dahil nagtitipa ito ng mensahe sa cellphone niya. Nagawa kong maupo sa tabi niya na hindi pa rin niya pansin na nasa tabi na niya ako. Pasimple kong inamoy ang bango ng kanyang katawan. Halos mag-ulol ako nang maamoy ko ang amoy ng rosas at vanilla sa matawan niya. Damn! I'm so aroused again. I want to pack her pero hindi pwede. Pero kahit isang halik lang, makukontento na ako sa ganito. Mukhang naramdaman yata ni Alessandria ang presensya ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin at halos manlaki ang mga mata niya nang makita niya akong nakatunghay sa kanya. Biblu, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Azrael? Hindi ako umimik, nakatitig lang ako sa kanyang mga labi at natatakam na akong tikman ito. Nang hindi na ako nakatiis ay dinukwang ko siya at pinalasap ang masarap kong halik. Himas ko ang aking pisngi nang bumalik ako sa aking silid. Hindi ko alam kung matatawa ako sa aking sarili o maiinis. I checked my face in the mirror. Napangiwi ako sabay tawa. How dare you kiss me, Blue? Nobya ako ng daddy mo. Bakit ka ba nang hahalik? Gusto ko lang tikman ang labi na hinalikan na ni daddy, masama ba yon? What? Are you out of your mind? Yes. Kasalanan mo to, Alessa. I fell in your trap. Binaliw mo ako sa unang kita pa lang natin. Tinangka ko muli siyang halikan after uttered these words. Natamimi kasi siya sa akin at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagtagumpay ako na matikman muli ang labi niya dahil hindi niya inaasahan na ulit pa ako. Pero isang malakas na sampal na naman ni Alessandra dumapo sa aking pisngi pagkatapos kong halikan siya ng halos 1 minuto. Umasa pa naman ako na gaganti na siya ng halik after that pero syempre inaasahan ko na rin na hindi. Ang sakit naman ng sampal niya. Hinimas ko ang pisngi kong kumapal dahil sa malakas na sampal ng babae. Pasalamat nga siya natikman niya ang masarap kong halik. Ang dami kaya naghahangad na mahalikan ko, himutok ko sa aking sarili. Hinimas ko muli ang aking pisngi at saka ngumisi na parang timang. Ako lang yata ang naging masaya pagkatapos na masampal ng 2 beses. Damn you, Blue! Malala ka na. Sampal lang nagiging timang ka na. Wala malakas talaga ang tama ko sa kanya. Mapaglaro si Cupido, tinuhog kaming mag-ama para mahalin si Alessandria. Di bale, natikman ko na ang labi mo, Alessandria. Siguro naman titigil na ako sa pagpapantasya ko sa'yo kung gaano kalambot ang labi mo, kausap ko muli sa aking sarili. Kanina lang ako nagpantasya na matikman ang labi niya, natupad naman agad-agad at labis akong natutuwa. But I'm not content with just one kiss. Parang uulit pa yata ako kahit makatikim ako ng sampal kay Alessandria. Sampal lang naman yon, masarap na sampal na galing sa kanya. Wala sa sariling sinariwa ko sa aking alaala ang lambot at tamis ng labi ni Alessandria. I can't wait to kiss her again and feel the warmth of her body. Nakaramdam ako ng libog sa aking naisip. Napahimas ako sa aking alaga nang mabilis itong umigkas at dumoble sa laki. Ang sarap lang halikan ng babaeng yon. Ulit pa ako at walang makakapigil sa akin. Ang laki ng inggit ko kay daddy dahil lagi niya itong natitikman. Parang hindi ko kayang mag-imagine na naglalaplapan sila habang mahigpit na magkayakap sa ibabaw ng kama at binabayo siya ng matindi ng aking ama.
Erased. Erased. Did Yinwei father already pack her? I can't imagine Loe father packing her. Malapit na silang ikasal at nagmamadali ang daddy ko na pakasalan siya. Baka nakuha na niya ito dahil alam kong matinik din sa babae noong kapanahunan ng aking ama. Henry mother told me na kaliwat kanan ang babae ni daddy bago naging sila. Nag-stick to one na lang ito nang mapasagot nito si mommy. Shot. Sana hindi pa sila nagsisex. Para akong masisiraan ng ulo sa mga eksenang tumatakbo sa isipan ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil ang laki ng paninibugho ko kay daddy. Dapat ako ang unang nakilala ni Alessandria dahil kagaya ni daddy, pakakasalan ko rin siya agad. Bakit ba ganito ako mag-isip? She is not mine pero kung umakto ako ay parang pag-aari ko siya. Damn this packing feeling. Kung bakit naman kasi na love at first pa ako sa kanya. Kung kailan hindi na siya malaya at mas nauna si daddy sa buhay niya. Padaskol na binuksan ko ang pinto ng banyo. Mabilis kong tinanggal ang mga damit ko at saka ako tumapat sa ilalim ng shower. Pumikit ako para damhin ang maligambam na tubig na lumalabas mula rito. Ngunit napamulagat ako nang maisip ko si Alessandria na kasama ko rito sa loob ng banyo. I moaned as I touched myself. Tigas na tigas ang akin at ini-imagine ko na si Alessandria ang may hawak ng aking batuta. Oh, Alessani. Ungol ko pa habang nakapikit. Mahigpit kong hawak ang aking alaga habang mabagal ko itong nilalaro gamit ang aking palad. Ang sarap mo, uff. Binilisan ko ang pagmamasturbate. Feel ko ang pag-i-imagine dahil dalang-dala ako sa aking ginagawa. Ang sarap, parang kamay talaga ni Alessandria ang nakahawak sa aking sandata. Oh! Isang mahabang ungol ang aking nasambit nang isipin ko na sinubo niya ang ulo ng aking batuta. Nakaluhod siya sa aking harapan at subo niya ang ulo ng akin. Tumingala ako sa kisam ng banyo habang patuloy sa aking ginagawa. Talagang feel ko na si Alessandria ang kaulayaw ko habang nagmamasturbate ako. Pak! Napamura ako ng ilang minuto lang ay sumirit na ang katas mula sa aking pagkalaki. Hindi pa nga ako inaabutan ng 20 minutes sa paglalaro ng akin ay nilabasan na ako. Epekto yata talaga ito ng isang buwang pagkatigang sa 6. Natawa ako nang makita kong buo-buo ang nilalabas ng alaga ko habang pumipintig pa ito dahil sa luwalhating naranasan ko. Isang buwan akong di nakatikim ng babae at tama nga sila, malasago nga ang lalabas kapag ganitong hindi rin nagmasturbate ng halos isang buwan ang lalaki. Nangingiting binitiwan ko ang aking batuta nang ilabas na niya ang lahat ng katas ko. Nagmadali ako sa pagligo nang maisip ko ang oras. Late na ako sa trabaho at baka pagalitan na ako ni Helion Storm dahil ako ang nakatoka na maging speaker para sa meeting namin. Ang sungit pa naman ng isang iyon. Mas gusto ko pa kasama si Haire kapag nagkakaroon ng meeting sa opisina. Mas cool kasama si Haire dahil laging formal si Storm kapag nasa loob na ng meeting room. Sa bagay, pera kasi ang pinag-uusapan. Tuso siya sa pera lalo na kapag utang ang pinag-uusapan. Mabilis lang akong nakapagbihis. 3-piece suit ang suot ko at all blue ito, navy blue. I love all shades of blue and this color suits me well because Azul din ang pangalan ko. Bitbit ang aking attache case ay lumabas na ako ng aking kwarto. Pahuni-huni pa ako ng isang awitin dahil masayang-masaya ako today. Medyo mabilis ang pangyayari sa pagitan namin ni Alessandria pero natutuwa ako dahil dumating siya sa bahay na to. Loving her is and my hobby now. Hindi naman siguro masamang palihim ko siyang mamahalin, hindi ko naman ito ipapaalam sa daddy ko dahil ayoko ng kaguluhan. I have reasons to stay here in our house. Akala ko talaga bubukod na ako pagkatapos kong makilala at makilatis ko ang mapapangasawa ni daddy. Pero hindi pa pala oras para bumukod ako, I will stay here to get her heart. Kung kailangan kong makihati sa atensyon niya gagawin ko, kahit palihim lang, kahit kalahati lang, makukontento na ako basta maangkin ko lang siya. Akala ko si Laylay lang ang madalas mawala sa sarili kapag meeting, pero bakit ikaw yata ang sumunod sa kanya Blue? Narinig kong tumawa si Devin na katabi ko samantalang si Irie ay sinapak naman si Devin. Nakanganga na tumingin ako kay Helion Storm habang siya naman ay tinaasan ako ng kilay. Nagtataka na kumunot ang noo ko dahil wala akong maintindihan sa sinabi niya. Hindi ma-absorb ng utak ko ang sinabi niya dahil lumilipad talaga ang isip ko kung saan. Kinakana na kaya ni Daddy si Alessandria ngayon? Nakailang rounds na kaya sila? 5, 10, 20.
Ang dami nilang oras para maglampungan sa bahay at parang pinagsisisihan ko na kung bakit pumasok pa ako sa trabaho at makinig sa boring na pagsasalita ni Helion Storm sa harapan. Putrajis! Pinipilit ko naman na alisin siya sa isip ko pero nagpupumilit na pumasok sa balintataw ko ang magandang mukha ni Alessa at ang makinis niyang katawan. Mas maganda pa yatang tumambay na lang ako sa bahay habang nakikiramdam kung may kababalaghan ba silang ginagawa o wala. Kaya lang, pagagalitan ako ni Storm kapag hindi ako pumunta sa office niya dahil importante, tong meeting na to, ako lang ang may expertise sa alak kaya naman talagang need ko attend sa boring na meeting na to. Fuck you, Blue! Are you listening? Hay! Heto na nga at nagagalit na siya. Siya na kasi ang sumunod na nagsalita sa harap at nahuli yata niya ako na hindi nakikinig. Pagkatapos ko kasing masabi ang plano ko at kung ano-ano pa na makakatulong sa bago naming bubuksan na branch ng negosyo, naglakbay na sa kawalan ang utak ko. Pardon, Storm. Napapakamot sa batok na sabi ko. Alanganin akong tumingin sa kanya habang ngumingwiwi. Hindi ko talaga naunawaan ang sinabi niya kaya wala akong masabi kundi ang ulitin niya. Nevermind, Blue. Padabog nitong binagsak ang hawak na folder sa ibabaw ng lamesa na ikinagulat naman ni Rairi at Devin na nakaupo malapit sa pwesto niya. I saw Devin smirk at me. Samantalang si Rairi naman ay walang pakialam na nakadikwatro habang walang emosyon na nakatingin kay Storm. Anyway, tapos na ang meeting na to at pwede na kayong magsibalik sa trabaho. As per you, Blue, we need to talk because I want to clarify something from you. Kaagad na tumayo sina Devin at Lairi at missing aso nang umisi sa akin. I just raised din my middle finger at them na tinawanan lang ng mga loko bago sila nakalabas ng pinto. Yes, what is it? I don't like the name of the cocktail you suggested while ago. Hindi bagay sa pangalan at tapang ng lasa nito, masungit niyang sabi. Binuksan niya ang wine na sinulatan ko ng pangalan sa bote at nagsalin siya sa kopita. Dinala niya ito sa kanyang ilong at inamoy muna bago sinimsim. Bakit naman? Alexa's Kiss. Masuted pa yata ang Alexa's Kiss, anya sabay lapag ng kopita. Subukan mo ulit tikman nang malaman mo ang ibig kong sabihin. Malambot ang pangalang Alessa, mas bagay ang Alexa dahil matapang ang dating. Umiling ako. Nope. Suited yang Alessa dahil matamis ang lasa ng alak, hindi mo akalain na sobrang nakakalasing pala ito pagkatapos ng ilang shots, paliwanag ko naman. Parang labi ni Alessandria malambot, matamis, pero sobrang nakakalasing. Kung hindi siya nagpumiglas kanina, alam kong sa kama patungo ang panghahalik ko sa kanya. Alright, sabi mo eh. May tiwala naman ako sa taste mo, Blue. Pero itong isang pangalan ng alak pwede mo bang i-explain dahil medyo alanganin ako sa pangalan. Alam kong malibog tayong magbabarkada, pero bakit pati alak dinamay mo? Natawa ako sa sinabi ni Storm. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya na alak. Bigla ko na lang naisip ang mga pangalan na nilagay ko sa mga label dahil inspired ako sa soon-to-be stepmother ko. Ewan ko ba, parang lahat ay gusto kong lagyan ng palatandaan niya. Parang gusto ko kahit saan ako pumunta ay may nakikita akong alaala niya. Lost at first sight. Hindi kaya tawanan naman tayo ng mga customer natin yan. Inilingan ko ang sinabi ni Storm. Nope, maintriga sila sa lasa ng wine na yan. Magiging mabenta yan dahil pangalan palang catchy na. Hindi lang yan dahil talagang makakaramdam sila ng libog kapag natikman nila yan. I-ray mo maya pag uwi mo, Storm. Matutuwa si Angelis sa'yo kapag kumana ka na sa kanya mamaya. Gago. Kaya ayoko tikman kanina dahil ganyan ang naiisip ko na pwedeng mangyari sa akin pag ininom ko yan. Ninisihan ko lang siya. Kunwari pa ang isang to, I'm sure titikim ito mamaya. Tikman mo pag uwi mo para mag-enjoy naman sa'yo si Angelis mamaya. Ulol eh. Tinawanan ko lang si Storm at sininghot ang amoy ng alak. Pero napabuhalit ako ng tawa nang maalala ko si Narairi at Devin na tumikim kanina ng alak. Fuck you, Blue. Pinagtatawanan mo ba ako? Inis na tanong ni Storm. Ibinaba niya ang hawak niyang kopita at dinampot naman ang folders na nagkalat sa ibabaw ng lamesa. No, tatawa-tawa pa ring sabi ko. Oh bakit biglang tumatawa ka riyan? Nababaliw ka na ba? Pak no, mura ko sa kanya sabay punas ng luha sa gilid ng aking mga mata. Ano nga ang tinatawanan mo?
Sina Devin at Lahiri uminom ng alak kanina na lost at first sight kanina, di ba? Paputol-putol na sabi ko dahil natatawa pa rin ako. Sagot naman niya na walang kaide-ideya. You know the consequences they will face later. Humalakhak muli ako. Si Storm naman ay nalalaki ang mga mata ng magets ang sinasabi ko. Lagot na. Siguradong manrerape sila nang wala sa oras. Tama. Nag-apiran kami ni Storm sa Baytawa ng malakas pagkatapos. Pagkagaling ko sa office ni Storm ay diretsyo na ako ng barko. Naroon na ang manager at ilang trabahador. Nag-instruct ako sa kanila na mag-ready na sila para sa pagbubukas ng bar mamaya at mga pakulo na gagawin nila habang umiinom ang mga parokyano. Alas 6 pa lang naman ng gabi. Alas 7 ang opening namin at gusto ko makapag-ayos muna sila ng mabuti at makapaghanda para sa mga darating na parokyano. Maya-maya lang ay uwi na rin ako kaya binilinan kong mabuti ang manager na i-manage mabuti ang bar dahil maaga akong magpapahinga dahil pagod ako sa trabaho. Ang totoo pero nito, uwi na ako dahil excited ako. Excited ako na makita si Alessandria. Naroon pa kaya siya sa bahay o baka hinatid na pauwi ni Daddy? Pagkaparada ko ng sasakyan ko sa garahe ay ang sasakyan kaagad ni Daddy ang tiningnan ko. I saw his car in the garage. Nakahinga ako ng maluwag dahil baka hindi pa umuwi ang babae. Sabik na tinalunton ko ang daan papasok ng bahay. Wala akong nakita kundi ang mayordoma na nag-aayos ng mga kortina. Yaya, nandyan pa po ba ang bisita ni Daddy? Azul. Naroon sila sa veranda at nagkakape ng daddy mo. I smiled with what heard from the maid. Hindi pa nga talaga siya umuwi. Sana patirahin na rito ni Daddy at huwag na siyang pumayag na pauwiin ito sa kanila. Nagbihis muna ako ng pambahay at saka ako pumunta kung nasaan sila. Nakita ko nga sila sa may veranda. Nakaupo na magkaharap at parang casual lang na nag-uusap. Hindi sila magkatabi at hindi rin nakahawak sa kanya si Daddy. Tama yan. Ani ko sa isip ko. Tama lang na ganito lang sila. Walang hawakan or kahit ano na pwede ikaselos ng puso ko. Parang hindi ko yata kaya na makita silang malapit sa isa't isa pagkatapos na matikman ko ang labi ni Alessandria. Nagiging possessive ako sa hindi ko pag-aari. Lalo na at kalaban ko si Daddy sa atensyon niya. Ayos lang naman siguro makihati. Pero paano ako makikihati kung ayaw naman ng babae? Alam ko iwasan na niya ako pagkatapos ng halik na pinalasap ko sa kanya. But I won't allow it for her to do it, sabi ko nga, makukuha ko siya kahit kalahating pagmamahal lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Kahit patago lang, kahit palihim lang, magiging masaya na ako basta bigyan niya lang ako ng chance na mahalin siya. Hindi man mabuti itong gusto kong mangyari, pero anong magagawa ko kung nabihag niya ang puso ko? Naglakad ako palapit sa kanila. Si Daddy ang unang nakakita sa akin na kaagad nang ngumiti at kinawayan ako na lumapit. Nakita ko si Alessandria na nag-iwas ng tingin sa akin at inabala ang kanyang sarili sa paghigop ng kape. Hi, Daddy, bati ko sa aking ama. Hi, Alessandria, baling ko naman sa babae na saglit lang nanilingon ako bago sumimsim muli sa kanyang kape. Kumusta ang trabaho mo, son? Ayos naman po. Would you mind joining us? Gusto kong makilala mo ng mabuti itong si Alessandria. Sure, mabilis kong sagot at umupo sa tabi ng babae. Pabor ito sa akin dahil marami akong gustong malaman sa babae. Nagkwento si Daddy ng tungkol sa babae. Nagkakilala pala sila sa school ni Alessandria. Sponsor si Daddy sa scholarship niya. At bilang ganti naman ay pumapasok na janitress ang babae sa kumpanya ni Daddy para bumawi sa pagiging scholar niya. Doon na raw nagsimula ang lahat, nahulog daw ang loob nila sa isa't isa. Nahuli na nga ako. Ang dami na nilang memories na magkasama. Dapat ako rin, dapat mas marami akong memories na gawin kasama siya. Kaya lang, paano kaya ako magsisimula? Mukhang ilap na talaga sa akin ang babae dahil sa aking kapusukan. Ikaw, Azul, kailan ka ba titigil sa pagiging babaero mo? Magtino ka naman na, son. Humanap ka na rin ng kagaya ni Alessandria. You're not getting any younger. Alam mo, masarap kapag may mag-aalaga na sayo. Tinawanan ko lang ang sinabi ni Daddy. Paano ko sasabihin sa kanya na nahanap ko na rin ang aking the one, yun nga lang pag-aari na niya. Nakahanap na ako, Daddy. Pero hindi maaaring maging kami. Tumingin ako kay Alessandria na tahimik na nasa aking tabi. Palihim ko siyang kinindatan at hinaplos ang kanyang hita sa ilalim ng lamesa.
I saw her gulp. Inalis din niya ang kamay ko na nasa hita niya habang nag-aalala na nakatingin kay Daddy. Damn! Para akong nasaktan sa nakita ko. He really care for my dad. Ayaw niyang may makita itong mali sa kanya na ikakagalit nito. Bakit naman, Azul? Dahil po may nagmamay-ari na sa kanya. Nahuli po ako. What do you mean nahuli ka na? Committed na siya. Ninray Dad asked me while raising his left brow. Yes, Daddy. She is committed at sobra na akong late para umeksena pa sa buhay niya. I answered while touching her lips. Pasimple pa akong sumulyap kay Alessandria nang makita kong mawala ang atensyon ni Daddy sa akin. Ninisihan ko siya habang haplos ko pa rin ang hita niya sa ilalim ng lamesa. Saglit din niya akong nilingon habang nanghahaba ang nguso at pagkatapos ay gigil niyang kinurot ang kamay ko na humahaplos sa kanyang hita. Ouch, daing ko na walang sounds. Kaagad kong inalis ang paghawak ko sa hita niya at hinaplos ang parteng kinurot niya. Napangiwi ako nang makita ang kuko niyang nagmarka sa palad ko. Sisipatin ko sana itong maigi nang makita kong bumalik ang atensyon ni Daddy sa akin. E di maghanap ka ng iba. Committed na pala siya kaya huwag ka nang umeksena para hindi ka makasira ng relasyon, payo ng ama ko. No. Ngayon pa na natikman ko na ang labi niya. Gusto ko sanang sabihin ngunit naisip ko baka makakahalata na si Daddy sa akin kapag sinabi ko pa. I don't want him to notice something in me. Mas safe kung mag-iingat ako dahil ayoko rin namang sumama ang loob niya sa akin kapag nalaman niya ang pagkagusto ko sa babaeng pakakasalan niya. Ang hirap naman niya kalimutan, Daddy. Na-love at first ako sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumibok ang puso ko. Totoo ito, I have never been in love with anyone. Sa dami ng babaeng na-link sa akin at humantong sa kama ko, never pa akong nagmahal ng totoo. Sa babaeng committed pa ako na in love. I don't know if this is my karma because of breaking so many hearts. But I guess ito nga dahil nasa mahirap akong sitwasyon. Mahalaga sa akin si Daddy. Ayoko siyang saktan pero hindi ko talaga mapigilan ang puso ko na kalimutan ang pagkahumaling ko kay Alessandria. Masyadong mabilis. Ako rin naman nabibilisan sa mga pangyayari. Pero siya ang tinitibok ng puso ko, wala akong magagawa kundi sundin ito. I saw Alessandria bite her lips. Medyo dumistansya pa siya sa akin at nakita ko ang kanyang pagkatuliro. Natutuliro ba siya dahil sa sinabi ko? Sana, dahil matutuwa ako kapag nalaman ko na may katiting siya na pagkagusto sa akin. Magiging masaya na ako kahit kakarampot lang ito. Malaking problema nga yan, Azul. Magiging kabit ka kapag nagkataon. Makakasira ka ng pamilya kaya mag-isip ka, pag-ibig ba o konsensya. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Daddy. Kabit? Hindi ko yata pinangarap maging kabit kahit kailan. Pero kung ito lang ang pagkakataon na pwedeng maging akin si Alessandria, kahit patago lang, papatusin ko. Pag-ibig o konsensya? Pwedeng pag-ibig na lang. Titiisin ko na lang na usigin ako ng aking konsensya, maging akin lang ang kalahati ng puso ng mahal ko. Nagpaalam na si Daddy na akyat na sila ni Alessandria sa taas. Nagtaka ako nang marinig ko kay Daddy na ihahatid niya sa guest room ang babae bago ito pumunta sa kwarto nito. Nagtataka man kung bakit sila separated ng kwarto kahit malapit na silang ikasal. Hindi na ako nagtanong pa dahil natutuwa akong malaman na hindi sila nagtatabi na matulog sa kwarto ni Daddy. Bakit kaya? Dalagang Filipina, Yern. Nagpalipas muna ako ng ilang oras sa veranda bago ako nagpasyang sundan si Alessandria sa guest room. Dinala ko ang susi na kinuha ko sa lalagyan ng mga susi na nasa taas ng bar counter. I'm sure nakalock ang pinto at ayoko naman bumalik ako rito sa baba para kunin ang susi. Marahan kong pinihit ang seradura ng pintuan at maingat na pumasok sa kwarto. Tanging ang ilaw lang ng lampshade ang nakita kong nakasindi. Nakita ko si Alessandria na nakatalikod sa gawi ko at halatang malalim na ang pagtulog. Pumwesto ako sa harapan niya at lumuhod. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha na nailawan lang ng lampshade. Ang ganda-ganda mo talaga, Alessa. Kaya naman nababaliw na ako ng ganito sa'yo, wika ko sa aking isip. Ilang minuto ko rin siyang tinitigan bago ako nagpasyang yumukod at tikman ang labing nagbibigay ng nakakatulirong pakiramdam sa aking puso. Marahan ang bawat hagod ng mga labi ko. Magaan lang ang halik dahil ayoko siyang magising at maghisterya. Pero isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi.
Tinulak niya ako paalis sa katawan niya at handa na sanang sumigaw nang mabilis akong lumapit sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Si Blue to, huwag kang sumigaw kung ayaw mong malaman ng ama ko na narito ako sa kwarto mo. Inis na inalis ni Alessandria ang pagtakip ko sa kanyang bibig at umurong paalis sa tabi ko. Pipangalawa na to, Blue. Mukhang nasasanay ka na sa paghalik sa akin, galit niyang sabi habang yakap ang kanyang sarili. Nakasiksik siya sa headboard ng kama at masakit na nakatingin sa akin. Masama bang halikan kita, baliwala kong sabi habang nakatitig sa kanya. In case you forgot, magiging asawa ako ng ama mo. So, bored na sabi ko. Alam ko naman yon, bakit ba niya nire-remind? Anong so? Wala akong pakialam kung mapapangasawa ka man ni Daddy. Iwan mo na lang kaya siya at tayo na lang magpakasal. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Blue? Tingin mo, Alessa. Dahil baliw ka na. Baliw na baliw sa'yo. Ikaw kasi, bakit mo binihag ang puso ko? Hindi nakaimik si Alessandria sa sinabi ko. Napailing lang siya habang tila ay hindi makapaniwala sa sinabi ko. Hindi nga rin ako makapaniwala na malalove at first ako sa kanya. Pero ito ang totoo. Alam mo, hindi mabibigay ni Daddy sa'yo ang hinahangad ng katawan mo. He's old at baka hindi niya pa matapos ang isang round. Tumawa ako pagkatapos kong masabi ito sa kanya. Nanlisik naman ang mga mata niya at binato ako ng unan. Bastos! Umalis ka ng arito bago ako sumigaw at ipapaalam ko sa ama mo ang lahat ng kabastusan ng bunganga mo. Gawin mo. I don't care. Tuluyan na akong sumampa sa kama at inayos ang kabilang side ng higaan para makahiga na ako. Pumikit ako at pinilit na matulog. I will sleep here with her. Hindi ko naman siya gagalawin. Matutulog lang ako rito para magkaroon ng kapayapaan ang aking isip. Blue naman. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Hindi naman kayamanan ng daddy mo ang hangad ko kung bakit ako narito. Mahal ko siya at hindi kayamanan niya ang hangad ko. Please, kung ito ang rason kung bakit lumalapit ka sa akin at kung ano-ano ang sinasabi mo. Pakiusap, tumigil ka na dahil mahal ko ang daddy mo. Napahawak ako sa puso ko at dinama ang invisible na palaso na tumarak sa puso ko. Ang sakit-sakit naman. Mahal niya si Daddy at mukhang hindi ko siya mahihigitan sa puso niya. Hindi naman iyan ang rason kung bakit ako lumalapit sa'yo. Mahal na kita, Alessandria, noong unang kita ko pa lang sa'yo. Kung hindi mo magawang iwan si Daddy, papayag ako kahit maging kabit mo lang. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag sa gusto mo, Blue. Mahal ko si Azrael at hindi ko magagawang pagtaksilan siya. We'll see. Mahuhulog ka rin sa akin. Kakainin mo rin yang sinabi mo. Hindi, Blue. Hindi mangyayari ang gusto mo dahil hindi kita gusto at wala akong balak na patulan ka. Oh. Double kill. Savage pa. Nakatulog ka agad ako kahit na paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang sinabi ni Alessandria. Hindi ko na namalayan kung tumabi ba siya sa akin sa kama o natulog siya sa couch. Sa sobrang pagod ko sa trabaho at idagdag pa ang sakit na binigay niya sa puso ko dahil sa sinabi niya, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. She hurt me big time and I don't know if I can mend a broken heart. Ang sakit niyang magsalita. Hindi niya ako papatulan at kailanman ay hindi magugustuhan. Pak! Double kill siya manakit. Huwag siyang magsalita ng patapos dahil lahat ng babaeng natipuhan ko ay madali ko lang nakuha. I will use no charm with her. Tignan lang natin kung hindi rin siya mahulog sa akin kapag naglaon. Masarap ang naging tulog ko. Siguro dahil sa pagod or dahil sa pananakit niya sa puso ko kaya inumaga na ako ng gising. Masigla akong bumangon at kaagad na kinapa ko ang aking tabi. This is another day for me, another chance. I won't give up on her because I know she will fall for me too. Subalit laki ng dismaya ko nang wala akong makapa sa aking tabi. Pero napangiti ako nang makita ko si Alessandria na nakatalikod sa akin. Malayo ang espasyo sa pagitan namin at wala na sa ayos ang mga unan na nilagay niya sa gitna namin. Halos mahulog na siya sa kanyang pwesto sa pagpipigil siguro na huwag madikit sa aking katawan. Ngunit mukhang kinaya niya na matulog na ganito ang pwesto niya dahil naririnig ko pa na naghihilik siya. Medyo inis na bumuntong hininga ako. Ganito ba niya ako kaayaw na parang may sakit akong nakakahawa?
Mas gwapo naman ako kay Daddy, matikas, malakas ang dating, mapera, at higit sa lahat batang-bata. Bakit kung makalayo siya sa akin ay parang diring-diri siya? Gaano ba niya kamahal si Daddy at gusto niyang maging loyal sa matanda? Banas na tumayo ako at lumabas ng guest room. Umagang-umaga nakakabad trip siya. Alam ko wala akong karapatan na magreklamo. She is not mine and I am so jealous of her father because he has her heart. Sayang talaga sana una kaming nagkakilala para hindi ako nakakaramdam ng ganito. Nakakalungkot, parang araw-araw yata akong masasaktan dahil sa rejection na matatamo ko sa kanya. Hindi ako sanay makatanggap ng rejection. Kaya gagawin ko ang lahat maging akin lang siya. Nakarating ako sa kwarto ko na walang nakakita na galing ako sa guest room. Mabuti para hindi maging issue at makarating sa aking kama. Lihim pa rin ang gagawin kong paglapit at pagsuyo kay Alessandria dahil isinasaalang-alang ko pa rin naman ang nararamdaman ni Daddy. Mas nauna siya sa babae at alam kong mag-aaway kami kapag nalaman niya ang ginagawa ko sa fiancé niya. Dumiretso ako ng ligo sa banyo nang makapasok ako sa aking kwarto. Pinagpantasyahan ko ulit si Alessandria habang nasa ilalim ako ng shower. Pak! Mapapadalas yata ang paglalaro ko sa aking sarili. Hindi ko siya pwedeng galawin, saka na siguro kapag kaya na ng konsensya ko na traidurin ang aking ama. Hindi pa ba pagtratraidor ang ginagawa mo, Blue? Inaagawan mo ang daddy mo nang hindi niya namamalayan. Right. Trinatraidor ko na nga si daddy sa ginagawa ko kay Alessandria. Hindi ko naman kayang tikisin ang nadarama ko sa mapapangasawa niya. Titiisin ko na lang ang pang-uusig ng konsensya ko dahil mahal ko si Alessandria. Dumiretso ako sa opisina ko nang manggaling ako sa bahay. Nagpirma ako ng mga dokumento na kailangan para sa mga kliyente na nag-avail ng investment. Investment company kasi ang negosyo ko, sakop nito ay mutual funds, closed-end funds, at unit investment trusts. Nang matapos ang trabaho ko ng hapong yon ay dumiretso naman ako ng barko. Saglit lang naman ako roon dahil dadaanan ko lang ang alak na nire-request ni Vince na dalhin ko sa bahay niya bukas. Stress ang taong yon ngayon dahil hindi niya alam kung paano paamuhin si Charmel. Ilag pa rin ang babae sa kanya kahit ilang ulit na niya itong tinakot at sinasaktan. Kung bakit naman kasi dinadaan niya sa dahas ang lahat. Pwede naman niyang lambingin at suyuin. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan na ang babae ay minamahal at inaalagaan. Hindi sinasaktan physically at emotionally dahil mahirap na silang suyuin kapag nagtanim ka na ng muhi sa puso nila. Kaya si Alessandria, susuyuin ko siya ng susuyuin hanggang sa mahulog ang loob niya sa akin. Pero kung hindi kaya sa mabuting usapan, daanin ko na lang din sa dahas gaya ng ginawa ni Aire, Helion at Vincent. Pero syempre won't do it, iginagalang ko ang mga babae at hindi ko sila kayang saktan physically, siguro emotionally. Normal na yon dahil kahit hindi mo sila gustong saktan emotionally, masasaktan at masasaktan pa rin sila, lalo na kapag hindi mo na sila mahal. Salamat dito, Blue. Itinaas ni Vincent ang hawak niyang alak at malungkot na ngumiti sa akin. He looks so haggard. Parang malapit na niyang maging kamukha iyong bida sa isang movie na mukhang ermitanyo dahil nanatili sa isla ng ilang taon. Kailangan ko ito ngayon, nasaktan ko si Charmel at hindi ako makatulog ng maayos. Narinig ko ang sakit sa tono, nakokonsensya na siya ngayon. Ngayon na huli na ang lahat para gawin niya to. Ayaw mo kasing pakinggan ang payo ko sa'yo. Ang hihilig niyong manakit. Sa tingin mo mahuhulog ang loob sa'yo ni Charmel kapag ganyang sinasaktan mo siya. Natahimik si Vincent sa sinabi ko. Narito kami sa labas ng gate ng bahay niya at dito nag-uusap. Dito ko na lang siya in-meet dahil hindi rin naman ako magtatagal. Uwi na rin ako kaagad pagkatapos kong maabot ng personal sa kanya ang alak. Talagang pinatawag ko siya sa guard na lumabas dito dahil gusto ko rin siyang sermunan at payuhan ng gagawin niya. Baka makinig sa akin at maging maayos na sila ng babaeng mahal niya. Pareho lang sila ni Charmel na masasaktan sa ginagawa niya kapag pinagpatuloy niya ito. Ito lang ang naisip ko paraan Blue para matakot siyang iwan ako, maliit ang boses na ani ni Vincent. Mukha siyang maamong tupa na nakaharap sa kanyang malupit na amo. Sa tingin mo mabuti ang ginagawa mo, Vince? She will hate you more lalo na at magkadugo kayo. Pak? What should I do? Nababaliw na ako kakaisip ng solusyon sa problema ko, Blue. Mahal na mahal ko siya pero hindi pwedeng maging kami. Hindi pwedeng maging legal kami dahil pamangkin ko siya. Yon naman pala
Alam mo naman pala, bakit mo siya ginalaw? Dahil mahal mo? Dahil yan lang ang nakikita mong paraan para hindi kanya iwan. Sige, sabihin na nating di kanya iwan kapag nabuntis mo siya. Pero matatanggap ba naman niya na ipagbuntis niya ang anak mo? Ikaw na ang nagsabi, Vince, pamangkin mo si Charmel at bawal iyang pinipilit mong relasyon sa kanya. Lalayo kami, Blue. Lalayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Sa tingin mo magiging masaya siya? Muling natahimik si Vincent sa sinabi ko. Marahil naisip niya ang point ko sa sinabi ko. Ginawa ko naman itong dahilan para makaalis na at makauwi na. Gumagabi na at baka hindi ko na madatnan si Alessandria nagising. Gusto ko pa naman siyang makausap saglit at makasama kahit saglit lang. Sa kwarto ako matutulog mamaya at bukas na lang sa guest room para hindi makahalata si Daddy. Sige, uwi na ako. Pahinga ka na, Vince. Huwag mo na munang masyadong stress in ang sarili mo. Matulog ka na at hayaan mo muna si Charmel. Okay, per. Ingat ka sa pag-uwi. Tinapik ko muna siya sa kanyang balikat bago ako nagtungo sa aking sasakyan at pinaharurot ito palayo. Habang nasa daan ako ay iniisip ko ang mga sinabi ko kay Vincent. Puro tama naman yon at bahala na siya kung nakinig siya o hindi. Basta ako, iyon lang ang opinyon na masasabi ko sa kanya. Bahala na siya, malaki naman na siya. Putya, bulalas ko sabay hampas sa Manila ng sasakyan ko. Ang galing mong magsalita, Blue. Pero sarili mo nga hindi mo mapagsabihan. Alam mong mali ang nais mo pero sige ka pa rin. Hinagod ko ang aking buhok at marahas na nagpakawala ng mura. Pak! What should I do, too? Ginaya ko ang linya ni Vincent. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Nasa alanganin din akong sitwasyon. Bumuntong hininga ako ng 2 beses bago ko pinatulin ang pagtakbo ng aking sasakyan. Bahala na. Tahimik kong pinagmamasdan sina Daddy at Alessandria rito sa pwesto ko. Nakasimangot ako habang pinaglalaruan ng daliri ko ang yelo sa tangan kong alak. Umagang-umaga ito ang iniinom ko, ang sakit, di ko kayang tiisin ang sakit kaya naisipan kong uminom ng alak. Hindi naman ako maglalasing, I just want to relax myself. Sumimangot ako nang makita kong niyakap ni Daddy si Alessandria sa baywang nito habang kausap ang tatahi ng kanilang gown. Iyong nguso ko ay pwede nang umabot sa sahig dahil sa sobrang simangot ko. Kinukuhanan na ng sukat ng kanilang katawan sina Daddy at Alessandria para sa isusuot nila sa kanilang kasal. Si Alessandria ay para sa kanyang gown at si Daddy naman ay para sa kanyang 3-piece suit. Sa huwes lang naman sila ikakasal pero parang bongga yata ang susuotin ni Alessandria dahil kumuha pa talaga si Daddy ng gagawa ng kanilang susuotin. Pwede naman silang tumingin sa mall o kaya ay mag-order na lang sa ibang bansa. Aside when I saw the happiness in their eyes. Nagtatawanan sila habang hindi ko alam kung anong nakakatawang usapan ang pinagtatawanan nila. Samantalang ako ay mamatay-matay na rito sa selos at inggit dahil sa nalalapit nilang kasal. 2 weeks na lang ikakasal na sila. Akala ko matatagalan pa lalo na at 2 linggo pa lang naman nananatili rito si Alessandria. Pero gaya nga ng sabi ni Daddy, gusto na niyang pakasalan ang babae sa lalong madaling panahon dahil gusto na niyang makasama ito sa bahay namin. Sa 2 linggo na pananatili niya rito ay sinuyo ko siya. Sinabi ko sa kanya na iwan na niya si Daddy at ako ang pakasalan niya. Pero hindi ko nagawa dahil si Daddy talaga ang sinisigaw ng puso niya. Magtataka pa ba ako kung matagal na silang nag-ibigan, samantalang ako, kailan lang niya nakilala at nang aagaw lang ng eksena sa buhay nila. Tayo na lang ang magpakasal, please eh. Ani ko isang hapon sa kanya nang matsyempuhan ko siyang nag-iisa. Mahirap na siyang lapitan ngayon dahil talagang iniiwasan niya ako. Nakailang halik na ako sa kanya at nasasanay na ang sarili ko sa labi niya. Gusto ko na nga siyang makasiping sa kama ko para magkaroon siya ng choice na piliin akong pakasalan pero hindi ko naman magawa. Kinakain ako ng konsensya lalo na kapag umiiyak siya na nakikiusap sa akin na tigilan ko na siya. Paano ko naman yon gagawin kung ayaw sumunod ng puso ko? Bawat araw madumadaan ay palalim ng palalim ang nadarama ko para sa kanya. Minsan naisip ko na kausapin ko na lang si Daddy. Sasabihin ko sa kanya kung pwedeng ako na lang ang pakasalan ng babaeng mahal niya. Kaya lang, umuurong ang puwet ko dahil alam kong kapag ginawa ko yon ay magkakagulo kami. Bakit ko gagawin yan, Blue? Sino ka para sabihan ako ng mga dapat kong gawin? Pigil ang galit na bulyaw sa akin ni Alessandria. Sa akin ka na nga magpakasal, Alessa.
Iwan mo na si Daddy at tayo ang magsama, sinabi ko to sa kanya na hindi nag-isip. Desperado na ako na makuha siya pero matigas siya dahil nakikita ko sa kanya na hindi niya kayang iwan si Daddy. Mahuhulog ka rin sa akin, Alessa. Makakalimutan mo rin si Daddy, paliligayahin kita, pangako yan. Nababaliw ka na talaga, Blue. Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo na tigilan mo na ako. Tigilan mo na to. Maawa ka naman sa daddy mo dahil sa pinaggagawa mo sa akin. First kiss, second kiss, third kiss at fourth kiss ko na para sa kanya ay ninakaw mo. Tapos ngayon, gusto mo pa na ikaw na lang ang pakakasalan ko. Anong klase kang anak, Blue? Agawan mo pa ng kaligayahan ang daddy mo para sa pansarili mong kaligayahan. Hinagod ko ang buhok ko dahil sa inis na nararamdaman ko sa sinabi niya. Mahal na mahal kita eh, masisi mo ba ako kung ganito ang mga tumatakbo sa isip ko? Nababaliw na ako, Alessa, mahal kita, pero hindi ka pwedeng maging akin. I am so desperate to have her. Hindi ko na iniisip kung masasaktan ko pa ba si Daddy or what. Just want to have her. Ayaw ko siyang maikasal kay Daddy dahil mawawalan na talaga ako ng chance to have her. Pero tama siya, agawan ko ba ng kaligayahan ang Daddy ko? Handa ba akong magkaroon kami ng alitan, lalo na at ngayon na lang ulit siya sumigla at sumaya? Maaatim ko ba na makita siyang malungkot habang ako ay nagpapakasaya sa kandungan ng kanyang mahal? Pak! Ang hirap naman ng ganito. Mali na tumibok ang puso ko sa maling tao. Madaya si Lord, ito na ba ang karma na madalas sabihin sa akin ng mga babaeng pinaluha ko pagkatapos ko silang pagsawaan? Damn! Ang hirap pala. Mas mahirap pa sa accounting exam na ang hirap kong ipinasa. Nakikita ko na mahal ni Alessandria si Daddy. Nakakainis pero ito ang totoo. Hahayaan ko na nga lang silang ikasal. I will rewrite to move on kahit masakit at mahirap sa akin. Siguro, someday, makakahanap din ako ng magpapasaya sa akin. Sinusuko ko na ang pagmamahal ko sa kanya. Bahala na muna, ayaw ko na munang paulit-ulit na makaranas ng rejection. Hindi ako madaling sumuko pero si Daddy na ang pinag-uusapan dito. Mas mahalaga ang nadarama niya kaysa sa nadarama. I sip on Noy wine glass. Nakatingin pa rin ako kina Daddy at Alessandria na sinusukatan pa rin para sa mga susuotin nila. Panay pa rin ang tawanan nila at maririndi na ang tainga ko sa kanila. Ang saya-saya nila, ako dapat ang nasa tabi ni Alessandria. Hanggang pangarap na lang yon dahil hindi na matutupad ang nais ko. They are getting married 2 weeks from now. It's killing me, I need to go somewhere on that day. But I can't, my father is expecting me to celebrate this special day of his lives. Pareho pa nga kami ng suit na isusuot sa kasal niya. Pinapili niya ako ng mga disenyo na ewan ko kung bakit need pa ng approval ko. Hindi naman ako ang ikakasal pero ako ang pinagdedesisyon niya sa suit na isusuot niya sa araw ng kasal niya. Iniwan ko sila roon at nagtungo sa kwarto ko. Matutulog na muna ako, tutal wala naman akong pasok sa trabaho. Nag-aaya si Vincent na mag-inuman sa bahay nila mamaya. Umuo ako dahil gusto ko rin naman magpakalasing at makalimot sa sakit na narito sa puso ko. Nakaidlip na ako nang maalimpungatan ako sa 3 magkakasunod na katok. Pupungas-pungas na bumangon ako habang naghihikab. Ano yon, Manang? Tanong ko sa katulong na siyang nabungaran ko sa labas ng pintuan. Pinapatawag ka ng daddy mo sa study room niya, Sir Blue, anang katulong. Susunod na po ako, pakisabi sa kanyang, Manang. Sige, masusunod. Sinarado ko muli ang kwarto ko nang umalis ang katulong. Nagsuot ako ng shirt at patamad na tinungo ang kinaroroonan ni Daddy. Ano na naman kaya ang kailangan niya sa akin at pinatawag niya ako? Bakit hindi pa niya sinabi kanina nang nasa baba pa ako? Antok na antok pa ako at gusto ko pang matulog. Nakarating ako ng study room niya na medyo nakasimangot. Umayos lang ako ng reaksyon ng mukha nang papasukin na niya ako sa loob pagkatapos kong kumatok. What's up, Dad? Bati ko kay Daddy at pinilit ng umiti. Come here, son. May ipapapirma lang akong dokumento sa'yo. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Daddy. Ano na naman kayang mga dokumento to? Last week ay may pinapirmahan ulit siya sa akin na hindi ko na pinasadahan ng basa. Tapos, heto ulit may pinapapirmahan na naman siya. Para saan po yan, Daddy? Hindi na nakatiis na tanong ko. Naupo ako sa upuan at tinitigan ang folder na kinaroroonan marahil ng mga dokumento. Para roon sa fonts na ilalabas ko sana, azul. Ani ni Daddy na hindi makatingin ng diretsyo sa akin.
Nagtaka naman ako kung bakit. Funds? Para saan? Anong funds po? Para roon sa charity natin. Ah yes, son. Magre-release na ako ng funds ngayon dahil magiging busy na ako next week dahil sa kasal. Pinunasan ni Daddy ang pawis niya sa noo na labis kong ipinagtataka. Nakasindi naman ang aircon, bakit kaya siya pinagpapawisan? Kailangan na ng mga beneficiary ang funds, kaya gusto ko sana maasikaso na to this week. Pagpapatuloy pa niya at pagkatapos ay binuklat na niya ang folder at nilabas ang mga dokumento. Bakit hindi niyo po sinabi agad? Saan po ang mga pipirmahan ko? Nawala rin sa isip ko, mabuti na lang at tumawag sila sa akin kanina. Akin na po, Dad. Pipirmahan ko na po para ma-process na agad ang funds. Itinuro ni Daddy kung saan ako pipirma. Pumirma naman agad ako na hindi na nagbabasa. Hindi ko naman na need na basahin dahil may tiwala naman ako kay Daddy. Sa charity naman mapupunta ang pera at alam kong safe na mapupunta roon ang pera. Done. Thank you, son. Kaagad na binalik ni Daddy sa folder ang dokumento saka mabilis na itinago ito sa loob ng drawer niya. Huminga siya ng malalim saka muling pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Weird na ibulong ko sa aking sarili. Ipinagkibit balikat ko na lang ito at saka na nagpaalam para umalis. Nakasalubong ko pa si Alessandria na hindi ko na nakuha pang pansinin dahil sa mga tanong na tumatakbo sa isipan ko. Parang may mali. Nawala sa isip ko ang dokumento na pinapirmahan sa akin ni Daddy nang bumalik ako sa aking kwarto. Dumapa ako sa kama at muling nagpa siya na matulog na lang muna. Wala akong gana makisabay sa kanila ni Alessandria na kumain dahil masakit ang puso ko. Ilang linggo na lang ay ikakasal na sila. Ilang linggo na lang ay magiging stepmother ko na siya. Wala na talagang pag-asa na kami ang magkakatuluyan. Ayos na yon, makikihati na lang ako sa pagmamahal niya. Kung papayag siyang maging kabit niya ako, i-grab ko na agad. Ito lang ang naiisip kong paraan para kahit papaano ay mapasa akin siya. Ang problema, papayag ba siya? Mahal niya si Daddy at nakikita ko yon sa mga galaw niya at pinapakita niya kay Daddy. Kahit ilang beses ko na siyang sinuyo at pinalasap sa kanya ang langit sa labi ko. Umaayaw pa rin siya at nakikiusap na tigilan ko na siya. But I can't, hindi ko siya kayang kalimutan. Hindi ko siya kayang iwasan. Ako lang din ang nahihirapan kapag pilit ko tong ginagawa. Masyado na akong nahumaling sa kanya, alam kong hindi ko siya kayang iwasan at kalimutan na lang. Mabilis akong ginupo ng antok dahil siguro gusto ko munang kalimutan ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan. Kahit saglit lang ay kakalimutan ko na malapit ng ikasal sina Daddy at Alessandria. Hapon na nang magising ako at nagpasya akong magtungo kina Vincent para makipag-inuman. Sabi niya pupunta sina Devin at Laire. Ayos iyon para makapagkwentuhan naman kami. Nag-ayos ako ng mabilis, casual lang ang sinuot ko, walking shorts at fitted gray sando. Bakat ang matipuno kong katawan na alam kong kinahuhumalingan ng maraming kababaihan. Nakakalungkot lang dahil hindi kasali si Alessandria sa mga babaeng yon. Hindi na ako nagpaalam kay Daddy, ayaw kong maistorbo siya sa kanyang pamamahinga dahil natutulog daw ito ayon sa katulong. Nagbili na lang ako sa katulong na alis ako at mamayang gabi na babalik kapag tinanong ako ni Daddy. Si Alessandria naman ay hindi ko nakita. Malamang nasa guest room ito at natutulog din o baka naman nasa kwarto siya ni Daddy at magkatabi sila sa kama niya. Damn! Nagmura ako ng mahina. Bakit ba ang hirap tanggapin kapag sumasagi sa isip ko na nasa isa silang kwarto? Lalo na siguro pagkatapos nilang ikasal, alam kong sa iisang kwarto na sila matutulog kapag natapos ang kanilang kasal. Banas na ginulo ko ang aking buhok. Gusto kong sumigaw sa matinding inis ngunit nagpigil ako. Anong magagawa ko kung iyon nga ang mangyayari? Mag-asawa sila at natural lang na magsama sila sa iisang kwarto. Dumiretso ako ng garahe nang makalabas ako ng bahay. Alas 5 na pala ng hapon nang tingnan ko ang oras sa aking suot na relo. Hindi na ako nakakain ng tanghalian at naisip ko na isasabay na lang tumamaya sa early dinner na pinahanda ni Vincent sa bahay niya. Nagpaihaw siya ng isda, pusit, at kung ano-ano pang lamang dagat na gustong-gusto ko sa kusinera niya. Tapos nagpaluto rin daw siya ng mga pika-pika na siyang pwede naming pulutan mamaya. Magpapakalasing ako ngayong gabi. Iyong halos hindi na ako makalakad ng maayos dahil sa sobrang kalasingan. May dala naman akong driver at 2 bodyguard na aalalay sa akin, kaya hindi ko prinoproblema ang pag-uwi.
What's up, pare? Bating pambungad ko nang makalabas ako ng aking sasakyan. Nakaabang na kasi si Vincent sa akin at mukhang kanina pa niya ako hinihintay. Heto, wala pa ring improvement ang relasyon namin ni Charmel. Ako pa rin ang nagmamahal sa kanya, hindi pa rin niya ako magawang mahalin, ani na nagsisenti. Napapailing na tinapik ko ang balikat ni Vincent at pagkatapos ay inakbayan siya. Ang ganda ng bungad mo sa akin, ah. Wala man lang bang good news? Umay na ako sa drama mo, pare, pabirong sabi ko habang nakangisi. Wala akong good news na makukwento sa'yo. Pwera na lang kung buntis na si Charmel. Natawa ako sa sinabi niya. Good news ba yun sa kanya? Baka nakakalimutan niya na pamangkin niya si Charmel at hindi niya pwedeng ipagbuntis ang anak niya. Magiging kawawa silang dalawa kapag may nabuong sanggol sa sinapupunan ni Charmel. Hindi malabong maging abnormal ito lalo na at dumadaloy sa dugo nila ang isang dugo. Ulo! Hindi ka na naman nag-isip. Pamangkin mo si Charmel in case nakalimutan mo na naman. Gusto mong magbuntis siya at magkaroon kayo ng anak na abnormal. Malaking kasalanan niyang gusto mong relasyon, Vincent. Huwag mong buntisin si Charmel dahil kawawa lang ang magiging anak niyo. Hindi ako naniniwalang pamangkin ko siya, Blue. Hahanap ako ng katibayan na hindi kami magkaano-ano. Naupo si Vincent sa sunlounger. Narito na kami sa garden ng bahay niya at mukhang dito niya balak na magbonding kami ng inuman. Napansin ko na nakalatag na ang mga pagkain sa lamesa. Naamoy ko ang mabangong aroma ng mga putaheng pinaluto niya. Putya! Bigla akong nakaramdam ng gutom. Nakakapaglaway ang mga pagkaing nakahanda sa lamesa. Pero paano kung pamangkin mo nga siya? Naupo ako sa ibayo ni Vincent at pinagmasdan ang reaksyon niya. Ayaw ko na munang isipin yan sa ngayon. Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay sana mabuntis na siya para wala na siyang dahilan para ayawan ako. Baliw-bulyaw ko sa kanya. Mas lalo kanyang aayawan kapag nangyari yan. Lalo na siguro kapag lumabas na abnormal ang anak ninyo. Napalatak si Vincent sa sinabi ko, hindi niya ito nagustuhan dahil nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Shot! Huwag kang magsalita ng ganyan, Blue. Baka nakakalimutan mo na malapit na tayong maging pareho ang sitwasyon. Malapit nang ikasal ang babaeng mahal mo sa daddy mo kaya wala na tayong ipinagkaiba kapag nagkataon. At least kami, hindi magkadugo pagtatanggol ko sa aking sarili. Kayo. Wala ka pang nahahanap na patunay na hindi kayo magkadugo kaya hindi pwedeng maging kayo kahit gustuhin mo. Unang magagalit sa inyo ang Diyos, pangalawa ang mga taong nakapaligid sa inyo ay lilibakin kayo. Bakit ikaw, Blue? Masisikmura mo bang patuloy na traidurin ang ama mo? Medyo natahimik ako saglit sa sinabi ni Vincent. Tinamaan ako, sapul na sapul. Iyan na rin ang tanong na nasa isip ko kaya gusto ko nang kalimutan ang nadarama ko sa kanya. Pero hindi ko kaya, Vince, mahal na mahal ko na siya eh. Same as me, Blue. Kaya huwag mo akong tuturuan ng mga dapat kong gawin dahil pareho lang tayo ng sitwasyon. Na late na dumating si Riley at Devin, lasing na kami ni Vincent nang dumating sila. Kaya naman medyo nagiging makulit na kami ni Vincent at mas ipinipilit ang gusto namin. Pinayuhan ako ni Riley ng dapat kong gawin para hindi maging magulo ang relasyon namin ni Daddy. Pero mas iginiit ko pa rin ang gusto ko kahit na maging kabit na lang ang papel ko sa buhay ni Alessandria. Susuportahan ka namin, Blue, kung iyan ang magpapasaya, go. Maging kabit ka, iyan ang magpapasaya sa'yo, di ba? Basta yang puso mo ingatan mo, sinasabi ko na sa'yo, paulit-ulit kang masasaktan. Tapos, iyang konsensya mo pa ang makakalaban mo pa palagi, lalo na kapag naglunoy na kayong dalawa ni Alessandria sa kamunduhan. Salamat, Lairay. Alam kong mali itong gusto kong gawin, pero ang sakit kapag pinipilit ko na kalimutan siya. Ang hirap talagang balikan ng karma, alam ko, karma ko to dahil sa mga babaeng pinaiyak at pinaasa ko noon. Kung gusto mo kakayanin mo, Blue. Mabilis lang naman mag-move on kung gugustuhin mo, lalo na at ama mo ang trinatraidor mo. Madaling sabihin, Lailay. Pero ang hirap gawin. I tried to avoid her, but my heart can't. Ganito yata talaga kapag tunay na pag-ibig ang tumama sa puso. Mahirap nang tikisin lalo na at sobrang mahal na mahal ko na yung tao. Naiintindihan kita, Blue. Ganyan ang nangyari sa amin ni Farah, singit naman ni Devin. Si Vincent ay nakikinig lang habang sumusubo ng pagkain. Hindi na siya nakikisali sa usapan dahil pinayuhan na rin siya ni Naraire at Devin.
Ayaw ng mga magulang ko sa kanya dahil anak siya ng katulong namin. Pero walang nagawa ang mga magulang ko nang ipaglaban ko ang pagmamahalan naming dalawa. Ang kaso naman kasi sa'yo, Devin, magulang mo ang kalaban mo at walang third party na involved. Itong kaso ng kay Vincent, incest samantalang kay Blue, kabit ang labas niya kapag nagkataon. Di pigilan niya ang kasal. Kausapin mo ang daddy mo na ikaw na lang ang pakasalan ni Alessandria, suhestyon ni Devin. Kung kaya ko lang, di ginawa ko na sana. Ang tanong, kaya ba ng konsensya ni Blue? Mahal ni Alessandria ang daddy niya, hindi gusto ni Alessandria si Blue. Si Blue ang panggulo sa relasyon ng daddy niya at magiging asawa nito. Ouch! Ang sakit ng mga salitang binitiwan ni Khairi, pero ito ang katotohanan. Masakit lang talagang tanggapin ang katotohanan. Paano ka magiging kabit niyan kung ayaw naman pala sa'yo ni Alessandria? Kahit pilitin mo siya na makikabit sa'yo, alam mo na hindi siya papayag sa gusto mo. Hindi pa nga sila ikinakasal, inaayawan ka na. Paano kung kinasal na sila? Mas lalo kanyang aayawan dahil alam mo Blue na hindi magagawang pagtaksilan ni Alessandria si Tito Azrael kung mahal niya talaga ito. Pwera na lang kung pera ang habol niya dahil alam nating lahat na pwede kanyang magustuhan kung itsura lang ang pinag-uusapan dito. Pero kung tunay na pag-ibig ang nadarama niya sa ama mo, Mark in Leeward Blue, hindi kanya papatulan para maging kabit niya. Naisip ko naman na to noon, sinabi ko nga kay Alessandria na payag ako makihati sa ama ko, maging kabit niya. Pero ayaw niya, sabi niya mahal niya si daddy at hindi niya ito magagawang pagtaksilan. Kung ako sa'yo, Blue, huwag mong gayahin ang sitwasyon ni Vincent at Charmel. Umiwas ka na habang kaya pa ng puso mo, lumayo ka na habang hindi pa gaanong malalim ang pagmamahal mo sa kanya. Sabi ko sa'yo, matutuwa ka sa magiging resulta, hindi ka pa magkakasala at hindi kayo masisira ng ama mo. I can't, Lailay hindi ko kayang mawalay sa kanya. Napalatak sina Devin at Lairi sa sinabi ko, sa mata lang si Vincent ay tumunggalang ng alak habang sari-sari ang emosyon na nakatingin sa akin. I saw the sadness in his eyes, same as mine. Hindi ko talaga kayang bitiwan si Alessandria. Malala ka na bahala ka na nga. Support ka na lang namin kung yan ang gusto mo. Basta ako, sinabihan na kita, Blue. Ngumiti lang ako kay Yahya, ito ang gusto ko sa barkada namin. Full support sila kahit alam nilang nasa maling landas ako. Sige suportahan ka namin, Blue. Pero sinasabi ko na sa'yo, mahirap ang laban mo. Ikaw ang masasaktan sa bandang huli. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Devin. Nakaredy na ako, bahala na kung hanggang saan ako abutin ng pagmamahal ko sa kanya.